Ano sa tingin mo ang tunay na sukatan ng lakas? Ang pagiging pinakamaingay? Ang laging may sagot sa lahat? O ang pagiging laging nasa sentro ng atensyon? Surprisingly, hindi. Sa totoong buhay, mapapansin mo na ang mga taong pinakakalmado ang kadalasang pinakamalakas. Hindi sila madaling ma-stress. Hindi sila bastang maapektuhan ng opinyon ng iba. Hindi rin nila kailangang ipagsigawan ang bawat plano o bawat tagumpay nila. Habang ang iba ay ubos ang oras sa sobrang pag-iisip, walang katapusang pagsasalita at paghahabol sa validation, sila naman ay tahimik lang na kumikilos at tuloy-tuloy na umaangat. The truth is, true strength begins when you think less, talk less, and focus more. Kapag natutunan mong kontrolin ang isip mo, piliin ang mga salitang sasabihin mo at ilaan ang buong atensyon mo sa mga bagay na talagang mahalaga, doon nagsisimulang magbago ang buhay mo. Kaya kung gusto mong maging mentally stronger, emotionally tougher, at mas successful sa buhay, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Dahil ibabahagi ko sa iyo ang 10 dahilan kung bakit ang tunay na lakas ay nagsisimula kapag mas konti ang iniisip mo, mas konti ang sinasabi mo, at mas marami kang ginagawa. Number 1. Kapag mas konti ang iniisip mong walang silbi, mas lumilinaw ang isip mo. Marami sa atin ang pagod dahil sa dami ng ating iniisip. Paulit-ulit nating nire-replay ang mga nangyari kahapon. Iniisip natin ang mga bagay na hindi naman natin kontrolado at nag-aalala tayo sa mga problemang hindi pa nga nangyayari. Ang resulta, ubos ang mental energy bago pa man magsimula ang araw. Hindi ka naman talaga tamad o mahina. Masyado lang overloaded ang isip mo sa mga bagay na wala namang naitutulong sa buhay mo. The truth is, not every thought deserves your attention. Hindi lahat ng pumapasok sa isip mo ay kailangang paglaanan ng oras. Ang pinakamagandang magagawa mo ay tanungin ang sarili mo, may magagawa ba ako tungkol dito? Kung ang sagot ay wala, bakit mo pahahayaan na nakawin nito ang kapayapaan mo? Overthinking doesn't solve every problem. Gumagawa lang ito ng mga problemang wala naman talaga. Kapag natutunan mong bitawan ng mga walang saysay na iniisip, mapapansin mong mas gumagaan ang pakiramdam mo. Mas malinaw kang mag-isip, mas maayos kang makakapagdesisyon, at mas makakapag-focus ka sa mga bagay na talagang mahalaga. Hindi ka na basta-bastang naapektuhan ng opinyon ng iba o ng mga what if na walang kasiguraduhan. Sa halip na ubusin mo ang oras sa pag-aalala, ginagamit mo na ito para gumawa ng hakbang na magpapalapit sa mga pangarap mo. Tandaan mo, ang tunay na matalinong tao ay marunong pumili kung alin lang ang dapat niyang isipin. Because a peaceful mind is a powerful mind. Kapag malinaw ang isip mo, mas malinaw din ang direksyon ng buhay mo at nagsisimula ang tunay na lakas sa kakayahan mong bitawan ng mga bagay na hindi na nagsisilbi sa'yo. Number 2. Kapag hindi mo kailangan mag-comment sa lahat ng bagay, mas napoprotektahan mo ang peace of mind mo. Sa panahon ngayon, parang may pressure na kailangan lagi tayong may opinion sa bawat issue, sa bawat post, sa bawat argumento, at sa bawat ginagawa ng ibang tao. Dahil sa social media, madali tayong mahila sa mga debate na wala namang naidudulot kundi stress at negativity. Minsan, isang simpleng comment lang ang nauuwi sa mahabang away, samaan ng loob at pag-aaksaya ng oras. Ang masakit pa, pagkatapos ng lahat ng yon, wala namang tunay na nababago sa buhay mo. The truth is, hindi lahat ng bagay ay nangangailangan ng reaksyon mo. Hindi lahat ng mali ay responsibilidad mong itama. At hindi lahat ng opinyon ay kailangan mong kontrahin. May mga pagkakataon na ang pinakamatalinong desisyon ay ang manahimik at magpatuloy sa buhay. Hindi yun kahinaan. Sa katunayan, malaking tanda yun ng emotional maturity at self-control. Alam mong mas mahalaga ang katahimikan ng isip mo kaysa sa panandaliang satisfaction ng pagkakaroon ng last word. Kapag natuto kang piliin ang mga laban na papasukin mo, mapapansin mong mas magaan ang pakiramdam mo. Hindi ka na madaling matrigger sa bawat negatibong komento o provocation. Hindi mo na hinahayaang kontrolin ng ibang tao ang emosyon mo. Instead of wasting your energy trying to convince everyone, ginagamit mo ang lakas at oras mo sa mga bagay na talagang makakatulong sa growth mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, at sa mga pangarap mo. Tandaan mo, ang katahimikan ay hindi nangangahulugang wala kang alam o wala kang paninindigan. Ibig sabihin lang nito ay alam mo kung saan dapat ilaan ang oras, emosyon, at atensyon mo. Because not every battle is worth fighting.
And not every opinion deserves a response. Ang pinakamalaking panalo ay ang pagpili ng kapayapaan kaysa sa pagiging tama. Ang tunay na malakas na tao ay yung marunong magsalita kapag mahalaga at marunong manahimik kapag yun ang mas makabubuti. Number 3, mas maraming nagsasalita, mas maraming pagkakataong may masabing pagsisisihan. Totoo na may kapangyarihan ng mga salita. Isang pangungusap lang ang pwedeng makapagpatibay ng isang relasyon. Pero maaari rin itong makasira ng tiwala na matagal na binuo. Kaya madalas nating marinig ang kasabihang, think before you speak. Dahil kapag lumabas na ang mga salita sa bibig mo, hindi mo na yun mababawi. Maaari kang humingi ng tawad, pero hindi mo na mabubura ang epekto ng mga salitang nakasakit o nakapagbigay ng maling impresyon. Marami sa atin na nakaranas ng magsalita dahil sa galit, inis o sobrang emosyon. Sa sandaling yun, pakiramdam natin, tama ang lahat ng sinasabi natin. Pero pagkalipas ng ilang oras o kinabukasan, doon na pumapasok ang pagsisisi. Naiisip natin, sana hindi ko na lang sinabi yun. Sana nanahimik na lang ako. Isang minuto ng padalos-dalos na pagsasalita ay pwedeng magdulot ng buwan o kahit taon ng samaan ng loob. That's why emotional control is more powerful than emotional reaction. Hindi rin lahat ng naiisip mo ay kailangang sabihin. Minsan, may mga opinyon na mas makakabuti kung itatago mo na lang. Lalo na kung wala naman itong maidudulot na mabuti. Ang pagiging prangka ay maganda kung may kasamang respeto at tamang timing. Pero kung ang katotohanan ay ginagamit lang para makasakit o manginsulto, hindi na yun pagiging honest. Nagiging careless na yun. Remember, being truthful doesn't mean being hurtful. Kapag natutunan mong mag-isip muna bago magsalita, mas nagiging maingat ka sa mga salitang lumalabas sa bibig mo. Hindi ibig sabihin nito na magiging tahimik ka na lang palagi. Ang ibig sabihin nito ay magiging intentional ka. Pipiliin mong magsalita kapag may halaga ang sasabihin mo, kapag makakatulong ito o kapag talagang kailangan. At kapag ganito ang ugali mo, mas nire-respeto ka ng mga tao dahil alam nilang hindi ka nagsasalita para lang may masabi. Hindi sinusukat ang talino o lakas ng isang tao sa dami ng kanyang sinasabi. Mas nakikita ito sa kakayahan niyang kontrolin ang kanyang dila at piliin ang tamang salita sa tamang pagkakataon. Because wise people don't speak just to fill the silence. They speak because their words add value. At kung minsan, ang pinakamakapangyarihang salita ay ang mga salitang pinili mong huwag nang sabihin. Number 4, ang taong laging nakatuon sa kanyang goals ay bihirang mainggit sa tagumpay ng iba. Bakit? Dahil masyado siyang busy sa pagbuo ng sarili niyang pangarap kaysa sa pagbabantay sa buhay ng ibang tao. Kapag malinaw ang direksyon mo, hindi mo na kailangan ikumpara ang sarili mo sa bawat taong nakikita mong umaangat. Naiintindihan mo na iba-iba ang pinanggalingan, pagkakataon at timeline ng bawat isa. Hindi dahil nauna silang magtagumpay, ay huli ka na. Hindi rin ibig sabihin na mabagal ang takbo mo, ay wala ka nang mararating. Marami sa atin ang nawawala ng focus dahil mas maraming oras ang ginugugol sa pag-scroll sa social media kaysa sa pagtrabaho para sa sariling pangarap. Nakikita natin ang highlights ng buhay ng iba at minsan hindi natin namamalayan na nagsisimula na tayong magtanong kung bakit sila meron na, ikaw wala pa. Pero ang hindi natin nakikita ay ang mga gabing walang tulog, ang mga kabiguang pinagdaanan nila at ang mga sakripisyong ginawa nila bago nila narating ang tagumpay na yon. We often compare our behind the scenes to someone else's highlight reel, and that's never a fair comparison. Kapag ang atensyon mo ay laging nasa progreso mo, kahit maliit lang improvement mo araw-araw, mas nagiging inspired ka kaysa insecure. Ang tagumpay ng ibang tao ay hindi nagiging banta sa'yo. Sa halip, nagiging paalala ito na posible ring mangyari ang tagumpay sa buhay mo kung magpapatuloy ka. Imbis na mainggit, natututo kang humanga. Imbis na magreklamo, mas pinipili mong kumilos. Yun ang mindset ng taong tunay na lumalago. The truth is, envy steals your energy, but focus multiplies it. Ang oras na inuubos mo sa pagtingin sa buhay ng iba ay oras na pwede mong gamitin para matuto ng bagong skill, magsimula ng bagong project, o gumawa ng isang hakbang papalapit sa mga pangarap mo. Habang ang iba ay abala sa pagkukumpara, ikaw ay pwedeng maging abala sa pag-unlad. Tandaan mo, ang buhay ay hindi karera kung saan iisa lang ang mananalo. Hindi mo kailangang mauna sa lahat para masabing successful ka.
Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil sa paglakad. Ang tunay na panalo ay hindi ang paglamang sa ibang tao. Ang tunay na panalo ay pagiging mas mahusay mong bersyon kaysa sa kahapon. Kapag nakafocus ka sa sarili mong journey, unti-unting mawawala ang inggit at mapapalitan ito ng confidence, contentment, at determinasyong ipagpatuloy ang laban. Number 5, kapag hindi mo na kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon mo, mas nagiging independent ka. Isa sa mga pinakamalaking senyales ng personal growth ay kapag unti-unti mong tinatanggal ang ugali ng laging paghahanap ng approval mula sa ibang tao. Dati, baka bawat desisyon mo ay kailangan mo munang ipaliwanag, ipagtanggol, o patunayan para lang tanggapin ng iba. Pero habang nagmamature ka, marirealize mong hindi lahat ay maiintindihan ang pinagdadaanan mo dahil hindi naman sila ang nabubuhay sa buhay mo. The truth is, hindi mo kontrolado kung paano iisipin o husgahan ng ibang tao ang mga desisyon mo. Kahit gaano kahaba ang paliwanag mo, may mga taong pipiliing hindi ka pa rin intindihin. May mga taong may sarili ng opinyon bago ka pa magsalita. Kaya kung gugugulin mo ang buong buhay mo sa pagpapaliwanag sa lahat, mauubos lang ang oras at energy mo nang wala kang napapala. Kapag natuto kang magdesisyon, batay sa values, batay sa goals at prinsipyo mo, mas nagiging matatag ang loob mo. Hindi ka na basta-bastang natitinag kapag may hindi sang-ayon sa'yo. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka marunong makinig sa advice. Mahalaga pa rin ang payo ng mga taong mapagkakatiwalaan at may tunay na malasakit. Pero iba ang pakikinig sa pagiging dependent sa approval ng lahat. At the end of the day, ikaw pa rin ang haharap sa resulta ng mga desisyon mo, hindi sila. Mas magiging payapa rin ang isip mo kapag tinanggap mong hindi mo kailangang i-justify ang bawat hakbang na ginagawa mo. Kung alam mong wala kang tinatapakang tao at ginagawa mo ang tingin mong tama, sapat na yon. Hayaan mong ang consistency, magagandang ugali at mga resulta ng mga ginagawa mo ang magsalita para sa'yo. Actions will always explain your decisions better than endless explanations. Tandaan mo, ang tunay na independence ay hindi lang tungkol sa pagiging financially stable o kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Nagsisimula rin ito sa emotional independence because you don't need everyone's permission to build the life you want. Ang mahalaga ay alam mong tapat ka sa sarili mo. Malinaw ang layunin mo at patuloy kang sumusulong kahit hindi lahat ay sumasang-ayon sa landas na pinili mo. Number 6, ang sobrang pag-iisip sa opinyon ng iba ay nakakapagod. Maraming tao ang hindi naman talagang nabubuhay para sa sarili nilang pangarap. Nabubuhay sila para sa approval ng ibang tao. Bago sila gumawa ng desisyon, iniisip muna nila, ano kayang sasabihin ng ibang tao? Bago sila magsimula ng negosyo, gumawa ng content, magsuot ng gusto nilang damit, o sundin ang pangarap nila, mas inuuna pa nila ang posibleng opinyon ng iba kaysa sa sarili nilang kaligayahan. Dahil dito, nauuwi sila sa pag-aalinlangan, takot, at maraming pagkakataong pinalampas dahil lang sa pangamba na baka husgahan sila. The truth is, no matter what you do, people will always have something to say. Kapag nagdagumpay ka, may magsasabing sinuwerte ka lang. Kapag nagkamali ka, may manghuhusga. Kapag nanahimik ka, sasabihin nilang mahina ka. Kapag nagsalita ka, sasabihin nilang mayabang ka. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, hindi mo makukontrol ang iniisip ng ibang tao. Kaya kung hindi mo rin naman ito kontrolado, bakit mo hayaan na ito ang magdikta ng direksyon ng buhay mo? Kapag palagi mong iniisip ang opinyon ng iba, para kang nagbibigay ng remote control ng kaligayahan mo sa kanila. Isang negatibong komento lang, sira na ang araw mo. Isang pangungutya lang, nawawala na ang kumpiyansa mo. Pero kapag natutunan mong ibalik ang kontrol sa sarili mo, doon nagsisimula ang tunay na freedom. Hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam sa kahit sino. Ang ibig sabihin lang nito ay mas pinapahalagahan mo ang katotohanan kaysa sa ingay ng mga opinyon. Remember this, opinions are free, but your peace of mind is priceless. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon mo sa lahat ng tao. Ang mga taong tunay na mahal ka ay susuportahan ka kahit hindi nila maintindihan ang lahat ng ginagawa mo. At ang mga taong gusto talagang manghusga, gagawin pa rin nila yon kahit anong paliwanag ang ibigay mo. Ang buhay mo ay hindi exam na sila ang magbibigay ng grado. Buhay mo ito at ikaw ang haharap sa resulta ng bawat desisyon mo. Kaya mas mabuting mabigo habang sinusunod mo ang sarili mong pangarap kaysa magtagumpay sa buhay na pinili lang para mapasaya ang ibang tao. Because the moment you stop living for other people's approval
is the moment you truly start living for yourself. Doon mo mararamdaman ang tunay na confidence, tunay na kapayapaan, at tunay na lakas na hindi kayang sirain ng opinyon ng kahit sino. Number 7, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa bawat tao. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit maraming taong napapagod emotionally ay dahil palagi nilang sinusubukang makuha ang approval ng lahat. Gusto nilang maintindihan sila ng bawat tao. Gusto nilang magustuhan sila ng lahat. At gusto nilang mapatunayan na karapat-dapat sila. Pero habang ginagawa mo yon, unti-unti mong nakakalimutan na ang pinaka-importanting taong kailangan mong kumbinsihin ay ang sarili mo. The truth is, no matter how kind you are, someone will still misunderstand you. No matter how hard you work, may mga taong mamaliitin pa rin ang effort mo. At kahit ibigay mo ang best mo, hindi pa rin lahat makaka-appreciate ng ginagawa mo dahil iba-ibang pananaw, karanasan, at expectations ng bawat tao. Kaya kung ang self-worth mo ay nakadepende sa opinyon ng iba, para mo ring ibinigay sa kanila ang kontrol sa kaligayahan mo. Maraming taong nauubos ang oras sa pagpapaliwanag ng bawat desisyon nila. Kapag may bagong plano, kailangan munang ipaliwanag. Kapag may pangarap, kailangan munang kumbinsihin ang iba. Kapag may ginawa silang kakaiba, pakiramdam nila, kailangan nilang depensa ng sarili nila. Pero habang abala kang nagpapatunay sa ibang tao, nawawalan ka ng oras para patunayan sa sarili mo na kaya mong umunlad. Real confidence is quiet. Hindi ito lagi naghahanap ng validation. Hindi ito nangangailangan ng palakpakan para malaman ang sariling halaga. Ang taong tunay na may tiwala sa sarili ay hinahayaan niyang ang kanyang aksyon, consistency, at character ang magsalita para sa kanya. Your value doesn't increase because someone praises you, and it doesn't decrease because someone fails to see it. Kapag natutunan mong tanggapin na hindi mo kayang mapasaya ang lahat, gumagaan ang pakiramdam mo. Hindi ka na madaling masaktan sa bawat kritisismo. At hindi ka na rin sobrang naaapektuhan kapag may hindi sumasang-ayon sa'yo. Mas nagiging matapang kang gumawa ng mga desisyong alam mong tama para sa buhay mo. Kahit hindi ito naiintindihan ng ibang tao, unti-unti mong nare-realize na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung ilang taong pumapalakpak sa'yo, kundi kung gaano ka kapayapa kapag umaharap ka sa salamin. Remember this, not everyone is your audience. And that's okay. Hindi lahat ng makakasalubong mo ay magiging supporter mo. At hindi mo rin kailangan yon. Ang mahalaga ay hindi mo mawala ang respeto mo sa sarili habang sinusubukan mong makuha ang respeto ng iba. Kapag alam mo ang tunay mong halaga, hindi mo na kailangang habulin ang approval ng bawat tao. You simply keep growing, keep improving, and let your life speak louder than your explanations. Nagsisimula ang tunay na strength kapag ang kumpiyansa mo ay nanggagaling na sa kung sino ka, hindi sa kung ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa'yo. Number 8, kapag mas konti ang distractions, mas mabilis mong naaabot ang goals mo. Isa sa pinakamalaking kalaban ng tagumpay ay ang sobrang daming distractions. Minsan, nagsisimula kang motivated sa umaga. Sabi mo sa sarili mo, today, magiging productive ako. Pero pag hawak mo pa lang ng cellphone para tingnan ang oras, napunta ka na sa social media. Isang video ang pinanood mo, naging 5. Isang notification lang ang bubuksan mo sana, pero lumipas ng isang oras na wala ka pa rin nasisimulan. Bago mo na malayan, ubos na ang oras. Pero halos wala kang nausad sa mga bagay na mahalaga. The truth is, distractions don't always look dangerous. Minsan, mukha lang silang simpleng entertainment. Konting chismis, endless scrolling, o pakikialam sa buhay ng ibang tao. Wala namang masama kung paminsan-minsan. Pero kapag naging araw-araw na itong kumakain ng oras mo, unti-unti nitong ninanakaw ang future na pinapangarap mo. Every minute you spend distracted is a minute you're not investing your dreams. Habang abala ka sa panonood ng success ng ibang tao, nakakalimutan mong buuin ang sarili mong success story. Kapag natuto kang alisin ang mga bagay na paulit-ulit na kumukuha ng atensyon mo, mapapansin mong mas marami kang natatapos sa loob ng isang araw. Mas nagiging malinaw ang priorities mo. Mas tumitibay ang disiplina mo. At mas nararamdaman mong may tunay na progreso sa buhay mo. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magpapahinga o hindi ka na mag-e-enjoy. Ang ibig sabihin lang ay alam mo ang tamang oras para mag-relax at ang tamang oras para magtrabaho. You control your attention instead of letting your attention control you. Isipin mo ang sikat ng araw. Kapag kalat ang liwanag nito, nagbibigay lang ito ng init. Pero kapag ang parehong liwanag ay nakatutok sa iisang punto gamit ang magnifying glass,
kaya nitong magsimula ng apoy. Ganon din ang isip mo. Kapag kalat ang focus mo sa napakaraming bagay, konti lang ang magagawa mo. Pero kapag nakapokus ka sa iisang mahalagang layunin, mas lumalakas ang impact ng bawat oras, bawat effort at bawat desisyon mo. Kaya huwag kang mabahala kung may mga pagkakataong kailangan mong umiwas sa ingay, sa drama o kahit sa mga bagay na hindi naman makakadagdag sa paglago mo. Hindi yun pagiging antisocial o boring. It's called protecting your focus. At tandaan mo, successful people are not successful because they have more time than everyone else. They become successful because they protect where their time and attention go. Dahil ang future mo ay nabubuo ng mga bagay na pinagtutuunan mo ng buong puso at buong atensyon. Number 9. Kapag hindi ka overthinker, mas marami kang nagagawa. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming taong hindi umuusad ay kalaban nila ang sarili nilang isip. Bago pa man sila magsimula, iniisip na nila ang lahat ng posibleng mangyaring mali. Paano kung mag-fail ako? Paano kung pagtawanan ako? Paano kung hindi ako magaling? Hanggang sa kakaisip, hindi na sila nakakakilos. Ang mga pangarap na dapat sana'y unti-unti nang natutupad ay nananatiling plano lang dahil nauubos ang oras sa pag-a-analyze ng bawat detalye. The truth is, overthinking creates more fear than progress. Kapag masyado mong hinahanap ang perfect timing, perfect plan, o perfect result, mas lalo kang natatakot gumawa ng unang hakbang. Pero ang realidad, walang taong nagsimula ng perpekto. Lahat ng successful people dumaan sa mistakes, rejections, at failures. Ang kaibahan lang, hindi nila hinayaang pigilan sila ng sobrang pag-iisip. They chose action over endless doubt. Kapag natutunan mong bawasan ng overthinking, mapapansin mong mas marami kang natatapos sa loob ng isang araw. Hindi mo na inuubos ang ilang oras sa pag-aalala sa mga bagay na wala pa namang kasiguraduhan. Sa halip, ginagamit mo ang oras na yon para kumilos. Unti-unti mong natatapos sa mga dapat gawin. Mas nagiging productive ka at mas lumalakas ang tiwala mo sa sarili dahil nakikita mong may progress ka. Kahit maliit lang ang bawat hakbang. Isipin mo ang isang taong gustong magnegosyo, gumawa ng YouTube channel, mag-apply sa bagong trabaho o magsimula ng bagong skill. Kung lagi niyang iisipin ang lahat ng posibleng problema, malamang hindi siya magsisimula. Pero kapag sinabi niya sa sarili niya, hindi ko man alam ang lahat, matututo ako habang ginagawa ko. Doon nagsisimulang gumalaw ang buhay niya. That's how real growth happens. Hindi sa kakaisip, kundi sa kakagawa. Hindi ibig sabihin na huwag ka nang magplano. Mahalaga pa rin ang pag-iisip at paghahanda. Pero may malaking pagkakaiba ang planning at overthinking. Planning helps you move forward, while overthinking keeps you standing still. Ang isa ay nagbibigay ng direksyon. Ang isa naman ay naglalagay ng kadena sa mga paa mo. Kaya tandaan mo ito, action creates momentum. Sa bawat maliit na hakbang na ginagawa mo, mas lumalakas ang loob mo, mas dumarami ang natututunan mo, at mas lumalapit ka sa mga pangarap mo. Hindi mo kailangang malaman ang buong daan bago ka magsimula. Kailangan mo lang magkaroon ng lakas ng loob para gawin ang unang hakbang. Because at the end of the day, it's not the person who thinks the most who succeeds. It's the person who is willing to take action despite the uncertainty. Number 10. Ang taong may malinaw na focus ay hindi madaling maimpluwensyahan. Kapag alam mo kung ano ang gusto mong marating sa buhay, mas nagiging madali para sa'yo ang magsabi ng hindi sa mga bagay na makakapagpalayo sa goals mo. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam sa opinyon ng iba. Ang ibig sabihin lang nito ay alam mo kung alin ang dapat pakinggan at alin ang dapat hayaan na lang na lumipas. Maraming tao ang gustong magdikta kung paano mo dapat patakbuhin ang buhay mo. May magsasabing hindi mo kaya. May magpapayo kahit hindi nila alam ang buong sitwasyon. At may mga taong hihilahin ka pabalik dahil hindi sila komportable na makita kang umaangat. Kung wala kang malinaw na direksyon, madali kang maliligaw sa dami ng boses na nakapaligid sa'yo. The reality is, the world is full of distractions. Araw-araw may bagong trend na kailangang sabayan. May bagong opinyon na kailangang pakinggan at may bagong comparison na pwedeng magdulot ng insecurities. Kapag wala kang malinaw na focus, para kang bangkang walang timon. Kung saan ka itulak ng alon, doon ka rin mapupunta. Ngayon, gusto mong magnegosyo dahil nakita mong successful ang iba. Kinabukasan, gusto mo namang mag-content creator dahil yun ang trending. Pagkatapos, gusto mo ulit ng ibang direksyon dahil may nakita ka na namang bagong inspirasyon.
Hindi masama ang matuto mula sa ibang tao. Pero delikado kapag palagi mong binabago ang landas mo dahil sa nakikita mo sa paligid. Kapag malinaw ang purpose mo, mas nagiging matatag ang mga desisyon mo. Hindi ka agad natitinag kapag may bumabati ko sa'yo. At hindi ka rin basta lumilipad sa sobrang papuri. You know who you are. You know where you're going. And that gives you confidence that no outside opinion can easily shake. Hindi mo kailangang sundin ang bawat advice na maririnig mo. Dahil alam mong walang taong mas nakakakilala sa mga pangarap at labad mo kaysa sa sarili mo. Nakikinig ka sa payo, pero ikaw pa rin ang pumipili kung ano ang tama para sa buhay mo. Mapapansin mo rin na habang mas lumalalim ang focus mo, mas nababawasan ang comparison. Hindi mo na kailangang makipagsabayan sa timeline ng ibang tao dahil alam mong may sarili kang journey. Habang ang iba ay abala sa pagtingin sa ginagawa ng iba, ikaw ay tahimik na gumagawa ng mga hakbang papunta sa mga pangarap mo. Hindi ka na madaling ma-pressure na sumabay sa uso o patunayan ang sarili mo sa lahat ng tao. Ang sukatan mo ng tagumpay ay hindi na ang opinyon ng iba, kundi ang progreso mo kumpara sa kahapon. Tandaan mo ito, ang taong may malinaw na focus ay parang may compass sa gitna ng bagyo. Maaaring malakas ang hangin, maingay ang paligid, at maraming gustong magbago ng direksyon niya, pero nananatili siyang nakatuon sa destinasyon niya. Because when your purpose is clear, distractions lose their power. At doon mo mararamdaman ang tunay na strength dahil kontrolado mo ang sarili mong isip, mga desisyon, at direksyon ng buhay. Bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa iyo isang simpleng tanong. Ano ang isang bagay na sisimulan mong bawasan simula ngayon? Overthinking ba? Oversharing? O pagpapadala sa mga distractions? Isulat mo ang sagot mo sa comment section. I would love to read your thoughts. At baka ang comment mo pa ang maging inspirasyon ng iba. Tandaan mo, true strength is not about being the loudest person in the room. It's about having the discipline to think less about things you can't control. Talk less about your plans and focus more on becoming the person you want to be. Dahil sa huli, hindi ang dami ng sinasabi mo ang magbabago ng buhay mo, kundi ang consistency ng mga ginagawa mo araw-araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan kang kahit isang aral, please give this video a thumbs up. I-share mo ito sa mga kaibigan o pamilya mo na kailangan ding marinig ang mensaheng ito. And don't forget to subscribe our channel para ikaw ang unang makapanood ng mga susunod nating videos tungkol sa self-improvement, mindset, motivation, and life lessons. Maraming salamat sa panonood. Keep your mind clear. Keep your words meaningful. Stay focused on your goals. And always remember, your quiet progress will always be louder than empty words. See you in the next video.